Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of 2 Peter, chapter 1, verses 5 to 7 na po tayo. Ano po? Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. At sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Pag-usapan na naman natin ngayon yung dalawa pang pag-uugali na dapat ma-develop po sa atin. Yung pong godliness and brotherly kindness. So, napag-aralan na po natin yung binabanggit po ditong kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, at yung tinatawag pong katatagan. Ngayon, pag-usapan naman po natin ito pong pagiging makadiyos at pagmamalasakit sa kapatid. So, ano bang ibig sabihin ng godliness sa English Bible po? Ang meaning po niyan ay reverence, respect. May kaugnayan po yan sa worship sa Diyos. Diyan po makikita natin kung ang isang tao, pinapractice niya yung kanyang pagsamba sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang devotion to God. At kakikitaan siya ng moral uprightness. In other words, kung talagang makadiyos siya, makikita ito sa kanyang buhay. Ngayon, may dahilan po kung bakit tayo po, nung hindi pa mananampalataya sa Panginoong Hesus, ay namumuhay po ng ungodly. Kasi sabi po sa Romans chapter 1 verse 21, ito po yung kalagayan ng taong wala pang pagkakilala kay Kristo. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Yun naman pala, kasi kahit alam natin na may Diyos, hindi natin siya kinikilalang Diyos at higit sa lahat, di natin siya pinasasalamatan o sinasamba. Yan ang kalagayan ng marami. Kaya alam niyo po, kailangan magsisi ang isang tao. Kung hindi, mangyayari yung sinasabi ng Biblia na ang kasalanan mismo ang aalipin sa kanya dahil hindi niya kinilala ang Diyos o yung Savior natin, ang Panginoong Hesus, na pwedeng mag-alis sa Kanya doon sa Kanyang kasalanan. Kaya alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ganito po ang kalagayan ng mga taong hindi pa nakaugnay sa Panginoong Hesus. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, evil men and impostors will go from bad to worse. So papasama ng papasama ang tao. At ang sabi sa Daniel chapter 12 verse 10, but the wicked will continue to be wicked. Pareho na sinasabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 13. Ito po yung masakit na katotohanan. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, meron silang tinatawag na anyo ng kabanalan, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with them. Kunyari, sila'y makadiyos pero hindi nakikita sa kanilang buhay yung pagbabago. At ang sabi sa Romans chapter 1 verse 32, sila'y natutuwa sa mga taong gumagawa rin ng kasalanan. So hindi lang nila pinapractice yung kasalanan, kundi natutuwa sila pagka nakakakita sila ng mga taong gumagawa rin ng ganong kasalanan. Familiar kayo siguro, Maring may mga tao kayong kilalang ganyan. Sabi, they not only continue to do these very things, yung mga masasamang gawain, but also approve of those who practice them. So, ang tawag dyan, nakultura. Nakita mo na okay lang. At yung mga taong ito, pinangangatawanan na nila yung kanilang kasalanan. Okay lang itong kasalanan na ito. Pangangatawanan ko na ito sa halip na magsisi at lumapit sa Diyos. At ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, magkakaroon sila ng tinatawag na manhid, na budhi. Ito po yung nakakatakot. Titigas po yung kanilang puso. Kaya alam niyo po, napakahalaga po na magsanay tayo sa godliness. Kaya sa 1 Timothy chapter 4 verse 8 binabanggit yan physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both present life and life to come. Kasi alam niyo po, ang kultura, pag sinabing kultura, yung kaisipan ng nakararami.
malakas pong impluensya niyan. Kaya huwag kayong magtataka. Minsan ang anak nyo ay pinangaralan nyo naman. Tinuruan nyo. Pero pag na-expose sa sanlibutan o sa impluensya ng kanyang mga kaibigan, magtataka kayo, nakukultura yung kanilang pag-iisip. Kaya anong solusyon ng Biblia? Diyan sa problemang yan. Magsanay daw po tayo sa pagiging makadiyos. Kung paano natin ini-exercise yung ating katawan, kailangan po i-exercise natin yung ating spirit. Palakasin natin yung ating pong espiritu. Kasi pag ginawa po natin yan, hindi tayo maaapektuhan ng kasamaan sa sanlibutan ito. At pag ginawa rin natin yan, may pangako ang Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. So huwag po kayong matakot na lumakad sa kabanalan kasi may reward po yan sa buhay na ito at sa buhay na darating. So pag-usapan naman natin yung brotherly kindness. Ano ba yan? Ang brotherly kindness ay love of brothers. Yan ang exact words sa Greek o yung tinatawag love and caring of fellow Christians towards one another. So ito naman, kahit mga Kristiyano minsan, nagkakaproblema po tayo sa pakikisama sa kapwa natin Kristiyano. Kailangan alam natin na tayong mga Kristiyano dapat ay magmahalan. Yan ang sinasabi ng John chapter 13 verses 34 hanggang 35. Kaya alam niyo po, minsan sa church nangyayari may pag-aaway-away, may division, may disunity, may strife, mayroong bitterness. Ngayon, ano ang payo dyan ng Biblia? Sabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 4 verses 2 to 3. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So dito pinaalalahanan ni St. Paul yung mga Kristiyano noon, na dapat i-effort ninyo na manatili yung kapayapaan o pagkakasundo-sundo sa inyong pagsasama-sama bilang mga Kristiyano. Kakitaan kayo ng pagpapakumbaba, dapat makita kayo na nagtsatsaga sa isa't isa, at nagmamahalan. Ang problema minsan sa church mismo, makakarinig ka na may nag-aaway, may nagtatampuhan. Nakakalungkot po yun. Kasi sabi ng Biblia, hindi dapat makita sa atin ito bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, ito yung mahalaga, pagka pinapractice natin yung brotherly kindness. Sabi rito, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. So dito mapapansin nyo, dapat daw po tayong mga Kristiyano, tayo yung mapagpatawad, mapagmahal, mapang-unawa, At sabi rito, get rid of all bitterness. Lahat ng ating mga sama ng loob, galit sa ating kapwa, pakikipag-away, At ang sabi ng Biblia, dapat mawala ito sa atin. Kasi sinasabi dyan, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Kaya alam niyo po, sa buhay na ito, bilang mga Kristiyano, mas mabilis tayong magbago kung marunong po tayong magpatawad, umunawa. Yan po ang palatandaan na tayo lumalago sa Panginoon. Yung marunong na po tayong magmahal. Ika nga marunong tayong mag-move on, kahit tayo yung nasaktan o tayo man yung nakasakit, minsan nakakagawa tayo ng pagkakamali sa ating kapwa. Kailangan inaayos natin kaagad yun. At kailangan mamuhay tayo ng may pag-ibig. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.